Dito tayo ngayon sa Lemery, Batangas at makikita nga natin dito itong tinatawag na Fantasy World. Ayan, dito yung matatagpuan sa bayan ng Lemery, Batangas. Lugar na ito ay bahagi pa rin ng Fantasy World. Kung makikita nyo, mukhang castle siya. At dito nga sa gilid, meron dito mga parang kabute. Ayan. Doon naman sa kabila, yun, may kalsada papasok doon mismo sa Fantasy World na yan. Kaya lang hindi tayo makapasok dahil bawal nga pumasok dito sa loob ng area na ito. Pero dito ay maraming dumadaan at maraming kumukuha ng picture dahil dito sa kalsada ay makikita nyo naman itong building na ito. Napakaganda, medyo hindi pa rin siya sira dahil makikita natin na buong buo pa rin itong struktura na ito. Yan, kaya lang sayang, no? Hindi tayo makapasok. Tapos dito sa lugar na ito mayroong dinosaur. Ibang exactly na tawag dito. Napakalaki. Meron siyang pakpak. Dragon pala ito. Tama, dragon. Kala ko dinosaur. Sayang, hindi tayo makapasok. Dahil talagang hindi na pwedeng pasukin daw itong lugar na ito. Tapos sa area na ito, makikita ninyo yung Taal Lake, Taal Volcano. Yan. Yun o. Yung Taal Volcano, yung bininti ang malaki. Kitang-kita rito. Hindi masyado makita sa screen, napakalayo. Napakaganda na lugar eh. Yan o. Yan, may bumangking pang motor. Sumemplang. Grabe na yan. Sumemplang oh. Kawawa naman. May babae pa namang angkas, yun nga lang walang helmet. Asmin po, dito na po kami dumanda sir sa pagtitinda sa Fantasy World po. Ano yung nangyari sa Fantasy World? Bakit po ito hindi na Di ba sir, pinapapasukan? syempre sir, may nagka-pandemic sir. Tapos hindi siya na-renovate, kaya parang iniingatan lang nila ang fantasy na huwag makadisgrasya. Kasi sir, syempre, tatagal lang hindi na-renovate. Malay nyo sir, malaglagan na isang hollow block. Eh di, sagutin pa po ng Fantasy World. Samantalang pag ganyan sir, nakaka-picture mga tao na maganda pa rin po ang fantasy. Kailan po ito nagsara, ma'am? Sir, nung ka-pandemic tayo. Kasi sir, diba, nagkasunod na pumutok ang bulkan, nagkaroon ng pandemic. Ganun po. Tapos namatay pa po yung isa sa may-ari, si Mr. Emilio Ching po. Yun po yung pagkakaalam po namin. Ito po ay hindi na, wala nang plano na buksan pa. Hindi po natin masabi sir, pero sir, sa pagkakaalam po lang namin, para po binibenta po siya sa halagang 5.5 billion. Billion? Opo, kasi sir, maluwag din naman po ang fantasy. 5.5 billion. Opo. Oh, napaka... Yun po ang pagkakaalam po namin. Oo. Kasi sir, maluwag din naman po yan, 195 hectares po ang laki ng Fantasy World. Malaki nga, no? Opo. 95. Yung po may-ari, wala na rin. Parang yan sir ay korporasyon, kaya kahit sarado na sir, may mga guard na nagbabantay, may mga janitress, janito na nag-iintinit na may naglilinis pa rin po sa Fantasy World. Ay yung tuwing linggo, Sabado, marami nagtatambay dito. Marami sir, talagang dinadayo pa rin ang aming Fantasy World kahit sarado na. Sadya sir, dumadayo pa sila sir sa mga galing pa sa malayong lugar. Picture talaga dito. Ang ginagawa lang nila, mag-picture lang dito, makita lang yung area na Fantasy ito. World, sir. Kasi sir, makasaysay ng Fantasy World. Siya po ang kauna-unahang castle dito sa Batangas. Okay. Bago po ang J Castle, Fantasy World po munang nauna. Opo, opo. Pero sayang, ano ma'am, dahil sinara. Wala. Hindi po natin masabi. Malay niyo po, sa isang balang araw, buksan din po, tagal-tagal na panahon mo, bukas din po ang Fantasy World. Malay niyo po, may pa-renovate nila, di ma-open pa rin po ang Fantasy World.
Ayan yung pong mga negosyo nyo rito. Sir, mga espasol, yema, pastillas, ube, mga singaling, ganyan po. Ito po, ina-assist po namin yung mga guests. Sa awa naman po ng Diyos, binibilihan naman po kami. Hindi naman kayo nasisiro araw-araw. Sir, depende sir sa dating ng tao. Meron mabait na tao, meron naman pong Ayaw bumili. ayaw bumili. Alam nga lang po natin pailitin. Oo. Ito ma'am, dahil area nito, Ito po talaga ating engineering office. kasama din ito doon. Opo, sa kanyang mga tatlong buildingan, isa, dalawa, tatlo. Nasa fantasy world pa rin yan, sir. Oo. Saka sir, kung yung natatanaw nyo, yung condo, kanila Condo? pa rin yan, sir. Overlooking fantasy world. Yan, sir. May condo ang fantasy world, sir. Kanila yung kondo dyan? Kanila po yan, sir. Kung hindi nga lang, sir, napakaganda, sir, ng fantasy world talaga, sir. Kung hindi lang po tayo nagkaroon ng pandemic. Kaya nga, no? Napakaganda po ng fantasy. Pero mo, abot hanggang dito no, sa Opo, sir. Pero kalsada. yung fantasy resort, hindi po yan kanila. Parang idinikit lang yung pangalan. Kaya may .com. Okay. Sayang, nanghihinayang ako dito. Wala. Kahit naman sir, sarado na siya, sikat pa rin siya sir. Kasi dati mura lang ang entrance dyan. Saka kahit sarado na nga sir, marami pa rin nadayo yung mga guests na para makapag-picture taking pa rin sa fantasy world. Ito, talaga makikita mo, narito, Kung sira na, oh. nagsuting sa mga Encantadia. ayan, sira na yung loob. Abandonado na. Opo. Yan, pumapasok na yung mga damo. Ayan, dito pala nag-shooting, yung Encantadia, Mga Mahika po. Mahika. Once Upon a Time. Dito sa building na ito ng Fantasy World. Yan o, napakaganda o. Kaya lang, hindi tayo makapasok dahil bawal na nga pumasok. Makakalapit kayo sir, pero hindi kayo makakapasok kasi pwede kayong tumaas sa barangay. Okay. Ang Fantasy World ay located sa along the Jokno Highway, Barangay Mayasang, Lemery, Batangas. Ang Fantasy World ay isang inabandonang parking pang-aliw na may temang medieval na nilayo na maging Disneyland ng Pilipinas. Sinimulan ang construction noong huling bahagi ng dekada 90 ng isang negosyanteng Hapones. Ngunit nahinto ang proyekto dahil sa krisis pinansyal sa Asia noong taong 1997. Ito ay nananatiling bilang isang hindi natapos at kaakit-akit na parke na pinamamahalaan ng isang asosasyon ng mga may-ari ng bahay. Ang 195 hektaryang proyekto ay dinisenyo bilang isang pangunahing theme park na nagtatampok ng malawak na kastilyo, mga rides, water park at isang club. Itinigil ang construction noong mga unang taon ng 2000 matapos maubusan ng pondo ang may-ari. Kaya't hindi natapos ang parke bilang isang kilalang kastilyo. Sa halip na isang gumaganang amusement park na nagbibigay daan sa mga bisita na tuklasin ang kastilyo, mga tore at mga hanging bridge. Kasalukuyan itong pinamamahalaan ng isang asosasyon ng mga may-ari ng bahay na nagpapanatili ng katayuan nito bilang isang sikat na lugar para sa mga turista at mga photoshoot.
Kung ating babalikan noon ang kastilyong ito, maaaring napakaraming turista ang nagpupunta dito. Pero sa paglipas ng ilang taon, ganito na ang kanyang itsura. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear